Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So update ko lang kayo guys tungkol sa pag-apply ko bilang isang domestic helper. At dahil nga ako guys ay merong amo na. So kahapon ako ay nag-report sa agency ng Maris. Ako ay pinag-medical nila tapos kinuha yung aking passport. At dahil nga guys ako ay nag-apply sa agency papuntang Singapore, meron na akong medical, tapos meron na akong test in situ. So, ipinasa ko doon sa agency, papuntang Hong Kong, yung ginamit kong medical at saka yung aking in situ. And, tinanggap naman nila yun guys, pero hindi pa rin mababawasan yung kanilang placement fee. Yung ibig sabihin na gagastusin ko sa agency papuntang Hong Kong, hindi yun mababawasan kahit na ako ay merong medical at meron na akong in situ. Kasi kumbaga naka-fix na daw yun. So guys, ang babayaran ko dito sa agency ng Hong Kong is lahat-lahat na daw yun, 16,500. So yun yung aking babayaran dito sa agency. Yun nga na kahit nga ako ay may medical na, kahit na nga ako ay may in situ, hindi pa rin daw yun mababawasan dahil nga yun ay ginawa ko sa ibang agency. Okay? So, kahapon, nung pagpunta ko doon, pumunta muna ako doon sa agency ko dati, sa agency papunta Singapore. And kinuha ko nga doon yung aking passport, yung aking medical, at saka yung aking in situ. And bago ko makuha yung aking passport, ay kailangan bayaran ko muna yung aking TISDA training. Okay, so nagbayad muna ako ng TISDA training bago nila i-release yung aking passport at saka yung aking medical. So, pagpunta ko doon sa agency, papunta ng Hong Kong, and nalaman nila na nagbayad nga ako sa training para makuha ko yung aking passport. Wait lang. Ayan, so medyo nagulat yung agency ng Maris na nalaman nila na binayaran ko nga yung dati kong agency para ma-release nila sa akin yung passport. And parang legal naman daw yun kasi nakapag-training nga ako. Ayan, so kailangan ko talagang bayaran yun para i-release nila yung aking passport. So yun yung proseso. Tapos, yung proseso pala ng pag-a-apply sa Hong Kong is kunwari, na-confirm ka ngayon. Ibig sabihin, kunwari, ngayon ka nagkaroon ng employer and papipirmahin ka nila sa kontrata, tapos papipirmahin ka din doon sa job order. So, kailangan mong basahin yung job order kung yun ba ay tugma sa pinag-usapan nyo ng agency and pinag-usapan nyo ng employer mo. So, binasa ko mabuti yun and tugma naman doon sa pinag-usapan namin na kung ano yung aking mga gagawin, and nandun naman yun sa aking job order. Pero ang sabi nung iba, wag daw maniniwala sa job order kasi minsan daw pagdating dun hindi yun nasusunod. Kaya wag daw masyadong umasa na kunwari yun lang yung nakalagay sa iyong job order. Pero sana naman guys, itong amo kong ito is sana tumupad sa nakalagay sa job order, okay? So yun yung aking pinagdadasal na sana yung aking maging employer ay maging mabait, tsaka hindi sila maselan, tsaka hindi sila kulang sa pagkain na binibigay sa katulad kong domestic helper. Kasi lately, nanonood ako ng mga reels tungkol sa mga domestic helper sa Hong Kong, and marami akong napapanood na hindi sapat yung pagkain nila. Kaya ang ginagawa nila para lang sila makasurvive is dahil nga hindi sapat yung binibigay ng employer nila, yung iba kinakausap yung amo na dapat ibigay yung kanilang food allowance. Napaka-legal daw yun. Pero minsan, kapag ginagawa yun ng domestic helper, kunwari, sasabihin mo dun sa amo mo na pwedeng ibigay na lang nila yung food allowance para ikaw mismo yung bibili ng iyong pagkain. Pero minsan kapag ginawa mo daw yun, mas napapahamak yung domestic helper kasi yung ginagawa ng employer, itiniterminate daw kasi nga parang nasasamaan yung employer kapag sinabi mo sa employer na kunwari, ma'am, can I get my food allowance? Para sa ganun ako nalang bibili ng pagkain. Kapag ang amo mo ay stricta, automatic i-terminate ka niya kasi
hinihingi mo yung food allowance. Kaya sa mga gustong hindi ma-terminate at hindi na lang hihingi ng food allowance, yung sarili nilang pera, yung ibinibili nila ng pagkain. Kunwari, bumibili sila ng mga pang-ulam nila, ng mga pang-merienda nila, yung mga pang-kape nila, yung bigas nila. Sariling pera nila yung ibinibili nila para lang sila ay makasurvive. At sa takot din na sila ay ma-terminate. Kasi alam naman natin na kapag sa Hong Kong tayo nagtrabaho, is napakalegal na ikaw ay i-terminate ng amo mo. So, ayaw natin mangyari yun. Kaya as much as possible, pinapanalangin ko talaga sa Panginoon na sana makatagpo ako or itong amo na ito is hindi gano'n na parang baliwala na sa kanila kung iti-terminate kanila, pababalikin kanila ng Pilipinas. Gusto ko kahit medyo maraming trabaho, kaya mo namang pagtiyagaan yung trabaho. Pero kung yung ugali ng employer ay hindi mo talaga kayang pagtiyagaan, and kung ikaw naman ay yun, didikit ka naman sa trabaho mo, yun, magagawa mo naman yun ng paraan at matatapos mo naman yun as long as, yun nga, hindi maselan yung amo mo at saka yun sa pagkain, hindi ka rin nila tinitipid. Ayan, so sabi nga pala doon sa agency, bago dumating yung kontrata, yung visa, maghahantay ka ng visa, yung pagdating daw ng visa is 2 to 3 months pala yun bago dumating dito sa Pilipinas yung visa. Pero kung ikaw daw ay irarush ng amo mo, ibig sabihin, kumbaga mamadaliin ka niya. So, magiging 1.5 month lang bago dumating yung iyong visa. And ibig sabihin nun, kapag dumating na yung visa mo, pwede ka nang mag-OWA, ayan, mag-aaral ka ng lingwahe nila, yun nga, Cantonese. 3 days daw yung pag-aaral mo ng Cantonese sa OWA. Tapos pagkatapos kapag nakapag-OWA ka na, ayan, magpipidos ka na. Pag ibig sabihin nagpidos na, malapit ka nang umalis. And yun nga yung mga step by step, yung mga proseso kapag ikaw ay malapit ng mag-flight. So dapat kang maghantay na dumating yung iyong visa. Yun nga, 1.5 month. Or kapag pangkaraniwang visa is 2 to 3 months. Ayan. So, ang plano ko ngayon guys, is since nandito ako sa Manila, plano ko umuwi muna ng probinsya para dun ko na lang hahantayin yung aking visa. Okay? Para naman makakasama ko pa doon yung aking pamilya. Tapos, updated naman yung number ko na ibinigay sa agency. Meron namang internet sa bahay. So, anytime na tatawagan nila ako, makukontak nila ako. Kasi nga, meron akong kailangan guys, kapag nag-a-apply ka ng Hong Kong, meron kang WhatsApp account kasi doon tatawag yung employer mo. Sorry. At saka doon kanila kukontakin, pati yung mga agency dito sa Manila, doon kanila kukontakin sa WhatsApp. Yun yung kanilang way para makakontak sa mga aplikante. Napakadali lang guys mag-apply dito sa Maris Agency dahil nga may pumupuntang broker. Yung ibig sabihin nila na principal broker na galing ng Hong Kong, pupunta sila dito sa Pilipinas para interview ng mga aplikante na gustong magtrabaho sa Hong Kong. Ayun. At kapag nga ikaw ay nakapasa sa interview ng broker, meron kang on-the-spot employer. Yun yung nangyari sa akin. Tapos, yun, ngayon ay February 28. So, siguro bukas, ako ay babalik na muna sa probinsya para doon na lang ako magantay ng aking visa. Ayan, so, basta i-update ko na lang kayo guys tungkol sa akin pag-apply bilang isang domestic helper. So, maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.